Isang napakayaman na Turkish businessman ang napangasawa noon ng aktres at beauty queen na si Rufa Gutierrez. Si Yilmaz Bektas na naging ama ng dalawang mga anak ni Rufa. Ngunit naghiwalay din ang dalawa sa kabila ng mala fairy tale nilang love story. Gaano nga ba kayaman ang napangasawa noon ni Rufa? Isang napakagandang kwento ng pag-ibig ang naganap sa pagitan ng Filipina beauty queen na si Rufa Gutierrez at ang Turkish businessman na si Yilmaz Bektas. Nagtagpo ang landas nila noong May 11, 2000 sa Cannes, France. Nandoon si Rufa upang mag-cover ng isang event, habang si Yilmaz naman ay naroroon upang bumili ng isang barko. Habang si Rufa ay nasa isang restaurant, nakita siya ni Yilmaz at mula sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon sila ng matamis na ngiti at mabilis na eye contact. Ayon kay Yilmaz, ang kanilang unang pagkikita ay tila itinadhana. Agad na tinanong ni Yilmaz ang receptionist ng hotel kung saan nakatira si Rufa. Hindi naglaon, nagdesisyon siyang mag-book ng kwarto sa tabi ng kwarto ni Rufa. Hindi pinalampas ni Yilmaz ang pagkakataon na makilala si Rufa ng mas mabuti. Hindi rin nagtagal, naghanap siya ng pagkakataon upang makausap si Rufa. At nang sumunod na araw, nagdala siya ng isang kaibigan upang magsilbing interpreter dahil hindi pa siya bihasa sa English. Habang nagkakape sila, nakatanggap si Rufa ng ilang kakaibang mensahe mula kay Yilmaz. Gumamit siya ng sign language at nagsulat ng mga love notes tulad ng I love you. Pati na rin ang mga tanong kung magiging kasintahan siya ni Rufa. Naging matyaga si Yilmaz. Bukod sa mga sweet na mensahe, ay nagkaroon din sila ng nakakatuwang mga usapan. Hindi rin agad ipinakilala ni Rufa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Yilmaz. Nang sabihin ni Rufa kay Yilmaz na siya ay naging Miss World Second Princess, hindi pa rin naniwala si Yilmaz. Inamin ni Rufa na mabilis at matindi ang naging interes ni Yilmaz at natuklasan niyang hindi ito nag-aaksaya ng panahon. Ang kanilang relasyon ay mabilis na lumago at sa kabila ng mga cultural differences, hindi pinalampas ni Yilmaz ang pagkakataon na patunayan ang kanyang pag-ibig kay Rufa. Isang buwan pagkatapos nilang magkita sa Cannes, nagpunta si Yilmaz sa Pilipinas upang sundan si Rufa. Hindi rin nagtagal, nagdesisyon si Rufa na bisitahin si Yilmaz sa Turkey, ang kanyang bayan. Sa kabila ng lahat, masaya silang nagtuloy sa kanilang relasyon at nagsimula na silang magplano ng kasal. Noong March 25, 2003, isang marangyang kasalang ipinagdiwang sa Pilipinas. Isang kasalang na itala bilang isa sa mga pinakamalaki at pinakamahal sa industriya ng showbiz. Kasabay ng kanilang kasal, ipinahayag ni Yilmaz na si Rufa ay buntis na at nagdadalang tao ng kanilang unang anak na si Lauren Bektas. Noong una, itinago pa ni na Rufa at Yilmaz ang balita mula kay Annabel Rama na ina ni Rufa. Ngunit kalaunan, habang nasa Las Vegas sila, tumawag si Yilmaz at nakipag-usap sa kanyang magiging biyanan. Si Annabel, kasama ang ama ni Rufa na si Eddie Gutierrez, ay patuloy na umiiyak matapos marinig ang magandang balita. Noong September 11, 2004, ipinanganak ni Rufa at Yilmaz ang kanilang ikalawang anak na si Venice Bektas. Ngunit sa kabila ng kasal at pagiging mga magulang, lumabas ang isang balita na naging sanhi ng gulo sa buhay mag-asawa nila. Isang babae na nagngangalang Selene Gorguzel ang nagpasiklab ng kontrobersya noong April 11, 2003 nang ibunyag isang pahayagan sa Turkey na si Selene ay ang unang asawa ni Yilmaz at mayroon silang anak. Ayon sa ulat, ang kasal ng Yilmaz at Rufa sa Pilipinas ay hindi wasto at hindi kinikilala ng batas ng Turkey. Habang si Yilmaz ay itinanggi ang aligasyon, si Rufa ay nagpatuloy sa pagtutok sa kanyang pamilya, iniwasan ng mga issue at nagdesisyon na manatili sa Istanbul bilang isang asawa at ina. Ngunit noong 2007, isang anunsyo ang napagulat sa lahat. Nagdesisyon si Rufa na maghiwalay kay Yilmaz. Sa isang interview noong May 8, 2007, sinabi ni Rufa na nagpakasaya sila sa kanilang pagsasama, ngunit hindi nila nagawang ayusin ang mga issue sa kanilang relasyon. Ipinahayag ni Rufa na walang ibang tao nakasangkot sa kanilang paghihiwalay, kundi ang mga cultural differences na naging hadlang sa kanilang pagsasama. Ayon sa kanilang joint statement, sinubukan nilang magsikap upang ayusin ang kanilang kasal, ngunit sa kabila ng mga pagsisikap, nagdesisyon silang tapusin na ang kanilang relasyon sa pinakamabuting interes ng kanilang pamilya. Napawalang bisa ang kasal ni Rufa at Yilmaz noong taong 2012 at hindi rin lingid sa kaalaman ng publiko na may kinalaman ang domestic violence sa kanilang hiwalayan. The incredibly wealthy Yilmaz. Si Yilmaz ay isang pangalan na malaki ang naitulong sa pag-unlad ng ekonomiya at industriya sa Turkey.
Isa siya sa mga personalidad na nagmula sa isang mayamang pamilya at nagtagumpay sa pagtatayo ng sarili niyang negosyo at imperyo. Sa kabila ng yaman, hindi niya piniling mamuhay lamang sa mga pribilehiyo ng kanyang pamilya. Sa halip, gumawa siya ng sariling pangalan sa industriya at nagtagumpay bilang isang visionary na negosyante at leader. 3 taon matapos niyang ikasal kay Rufa, itinatag ni Ilmaz ang Intel Group of Companies, isang conglomerate na may malawak na sakop sa industriya sa Turkey at iba pang bahagi ng mundo. Ang Intel Group ay isang matagumpay na kumpanya ng mga investment sa mga industriya ng diamond and jewelries, bank and financing, aviation services, construction, logistics, shipping lines, foreign exchange, petroleum, luxury yachts, travel and tourism, telecommunications, media at hotel chains. Sa pamamagitan ng mga strategic investments na ito, nakuha ni Ilmaz ang kontrol sa mga mahahalagang sektor ng ekonomiya ng Turkey at nakapag-expand din sa mga rehiyon tulad ng Middle East, Eurasia, Central Asia, Russia at Southeast Asia. Ang pagpapalawak ng Intel Group sa mga nasabing rehiyon ay hindi lamang isang tanda na kakayahan ni Ilmaz sa negosyo, kundi isang hakbang patungo sa pagiging isang global player. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Intel Group ay naging isang powerhouse na may mahahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng maraming bansa sa buong mundo. Si Ilmaz ay ipinanganak at lumaki sa Turkey at siya ay nagkaroon ng solidong edukasyon na siya naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Ayon sa impormasyong nakalagay sa website ng Intel Group, nag-aral si Ilmaz sa College TED sa Turkey at pagkatapos ay nagpatuloy na kanyang pag-aaral sa Cyprus Grand American University School of Political Sciences kung saan nakapagtapos siya ng BSc in Economics. Sa kabila ng mga oportunidad na dumating mula sa kanyang pamilya, pinili niyang mag-aral at magpakadalubhasa sa larangan ng ekonomiya at negosyo. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral at nakamit ang isang master's degree mula sa University of Richmond sa United Kingdom. Ang edukasyong ito ay nagsilbing gabay ni Ilmaz sa pagpapaunlad ng kanyang mga negosyo at pagpapalago ng kanyang mga investment. Bukod sa kanyang matagumpay na negosyo, si Ilmaz ay naging isang diplomatikong pinuno na naglingkod mula 2004 hanggang 2019. Sa kanyang panahon bilang isang diplomat, siya ay nagkaroon ng malaking bahagi sa pagpapalago ng ekonomiya ng Turkey na naging pundasyon ng mga proyekto at venture na kanyang sinimulan pagkatapos ng kanyang serbisyo sa gobyerno. Ang pamilya Bektas ay itinuturing na isa sa mga kilalang pamilya sa Turkey. Si Ilmaz ay naging simbolo ng economic power at business prowess, hindi lamang sa Turkey kundi sa buong mundo. Ilmaz to visit the Philippines addresses rumors about proposal with Rufa. Ikinatuwa ng marami ang muling pagkikita ng mga anak ni Rufa na sina Lauren at Venice sa kanilang ubod ng yaman na ama na si Ilmaz matapos ang 15 taon noong 2022. Ang emosyonal na reunion na naging usap-usapan sa social media at nagbigay ng tuwa hindi lamang sa pamilya kundi pati na rin sa kanilang mga fans. Dahil dito, muling naungkat ang nakaraan ng dating mag-asawa at marami ang naging curious sa estado ng buhay ngayon ng ex-husband ni Rufa. Sa isang panayam, inamin ni Rufa na nais siyang balikan ni Ilmaz. Na magkausap daw sila noong December 2024, niyaya pa raw siya ni Ilmaz na maglibot sa Europe. Ayon kay Rufa, casual lamang ang kanilang pag-uusap at nasa punto sila ng kanilang buhay kung saan bukas ang kanilang komunikasyon. Gayunpaman, nilinaw rin ni Rufa na wala siyang balak makipagbalikan kay Ilmaz. Anya, kahit pa siya ang ama ng 2 niyang anak, hindi nakikita ang sarili na makikipagbalikan dito. Para sa kanya, mas mainam na manatili silang magkaibigan na lamang. Ibinahagi rin ni Rufa na maganda ang relasyon ni Lauren at Venice sa kanilang ama. Patuloy ang kanilang komunikasyon at madalas silang nagkikita tuwing may pagkakataon. Bukod dito, naglalaan din si Ilmaz ng financial support para sa kanilang 2 anak na isang mahalagang aspeto sa kanilang patuloy na koneksyon bilang isang pamilya. Sa kabila ng kanilang komunikasyon, hindi na raw pinapaalam ni Rufa sa kanyang inang si Annabel Rama ang tungkol sa kanilang pag-uusap. Gayunpaman, naniniwala si Annabel na nagbago at nagmature na si Ilmaz. Anya, kung sakaling sa Europa manirahan sila Lauren at Venice kasama ang kanilang ama, imposible lang saktan pa ni Ilmaz si Rufa. Dagdag pa ni Annabel, naniniwala siyang may natitirang pagmamahal pa rin sina Rufa at Ilmaz para sa isa't isa. Sinabi rin niyang wala siyang violent reaction kung sakaling magpapakasal muli ang dalawa, ngunit ipinapaubaya na lamang niya ang desisyon sa kanyang anak. Samantala, naglabas ng pahayag si Ilmaz sa gitna ng mga balitang magpapakasal siya muli kay Rufa. Sa pamamagitan ng Instagram stories, kinumpirma ni Ilmaz na may katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa kanya. Ayon sa kanya, totoo ang mga espekulasyon at nagbabalak siyang bumisita sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Dahil dito, mas lalong nasabik ang publiko sa posibleng muling pagkikita ng dating mag-asawa.